Mayroong isang magandang bahagi ng banal na kasulatan tungkol sa propesiya sa unang Korinto Kabanata 15 talata 51. Binabanggit nito na tayong lahat ay babaguhin sa sandaling iyon, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trumpeta, ang mga patay kay Kristo ay mabubuhay na mag-uli at tayo ay babaguhin. Ngayon, ang mga taong nagtuturo tungkol sa propesiya ng Biblia ay naniniwala na may kaugnayan iyon sa pre-trib, ngunit malayong malayo sila sa katotohanan. At narito ang ibig kong sabihin, hindi naman sa wala itong kaugnayan sa propesya. Siyempre, pero literal na sinasabi nito sa paglalarawan na ito ay konektado sa huling trumpeta. Iyan ang huling trumpeta, ang ikapitong trumpeta sa Apokalipsis Kabanata 11. Kita mo, walang pagkabuhay na mag-uli ng mga patay hanggang sa pagbabalik ng Panginoon sa bundok ng mga olibo. Walang pagbabago sa mga tao. Bueno, sila ay babaguhin at gagawing bago sa sandaling iyon hanggang sa pagbabalik ng Panginoon habang nakababa sa bundok ng mga olibo. Ngayon, bakit madalas na napagkakamalan ito ng mga tao bilang pre-trib? Dahil sa Mateo 25:4, magikita mo na sa pagdating ng Panginoon, sinasabi nito na sa huling trumpeta, sa malakas na trumpeta, at makikita nila ang pagdating ng Panginoon. Dahil sa turo sa diskurso ni Mateo, akala nila ay ebanghelyo ito bago ang trib, pero sa totoo ay post-trib ito. Ang kay Mateo ay ang 7 taon ng mga paghatol ng trumpeta at ang pagdating ng Panginoon ay sa simula ng ikapitong taon nito. Ngunit iyan ang 14 na taon ng kapighatian. Sa Marcos, 7 taon ang mga tatak. Darating ang Panginoon sa dulo ng ika-6 na tatak sa bundoksyon para sa marami sa gitna ng tribulasyon. Sa Lucas, ito ay pre-trib at ang pagdating niya sa puting kabayo. Kaya kapag naunawaan mo ito, makikita mo na sa tunog ng huling trompeta, tayo ay babaguhin at ang mga makikibahagi sa pagkabuhay na mag-uli ay tungkol sa pagbabalik ng Panginoon pagkatapos ng tribo sa 14 na taon ng kapighatian. Pumunta ka at tingnan mo mismo. Dalangin ko na pagpalain ka nito. Paalam muna.